Dumalo yung mga magulang kapatid ko. Sabi ko, isang araw, Mama, magpapatayo na kami ng church. Mga halagang 5 milyon. Ang yabang ko, nandun pala. Ay kasi, alam ko, may kausap na si Pastor. Pero, ang naipon nga lang po natin, 800,000 pesos. Sabi nga ni Pastor, ibenta mo na sa iba. Pero ako, positibo po ako na may magandang gagawin si Lord. At, tingnan nyo pag Friday po, may prayer meeting kami doon. 4 na taon na kami umuupa. Tumaas ng tumaas. Hanggang naging 35K a month. Sabi namin, nakabilog kami, Lord, sayang yung pera mo po. Pinang-uupa namin. Hindi naman amin itong lugar na to. Dalhin mo na kami sa talagang paglalagyan mo sa amin. Kasi ikaw may-ari ng universe. Yung lugar na gusto mong, yun ang plano mong magiging amin. Dalhin mo kami doon, Panginoon. At dahil mahirap nga po ang tubig doon sa mga natira namin, sabi namin, doon sa maraming tubig. Purihin ang Lord. Takanta daw si Pastor tuwing napunta. Bakit may putik na naman dito yung may lumang bahay? Yung pala, bumabaha. Pero mga kapatid, ang ganda po. Pagkatapos nung nag-pray in tongues kami, hindi pa namin kayo kilala. Hindi ko alam na may barangay Holy Spirit. Wala kami idea. Shanda rabase, kaya rabasondo. Yung pala, spiritual transaction pala yung kay Lord. Nagsasalita pala ng mga hiwaga si Lord. 1 Corinthians 14:2 nga, anak. Pag tayo pala nagpe-pray in tongues, sinatayuan natin yung pagiging righteous natin kay Lord. He who speaks in a tongue, does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, He speaks mysteries. Yung mga mystery na yun, mga miracles, mga strategy ni Lord, mga perfect plan niya, mga provision niya. Dapat po tayo ay close na close sa ating Commander-in-Chief. Shanda lababase kaya raba shanda. Shanda rababarala. Yung pinakamaganda mong panaginip, yung pinakananasa mong makamtan, hindi mo alam kapatid, pag nagpe-pray ka, higit pa sa ina-expect mo ang kayang gawin ni Lord. At kung mayroon ka mga mahal sa buhay, may nakaambang panganib, may nakaambang tukso. Dahil sabi mo, Lord, in Jesus' name, Shanda lababase, kaya rabasan, hindi mo alam, pinapag-pray mo pala sila. We can pray about all things. Pray without ceasing. Yan pala ang totoong labanan. Ang napakaganda ng bigay sa atin ni Lord, coded language. Hindi naunawaan ng dyablo. Hindi niya kayang hadlangan. Kasi kung Tagalog o English, nakikinig ang mga demonyo. Yun ang clue nila, yung naririnig nila. Hadlang sila, magbibigay sila bigla ng problema, magbibigay ng biglang bisita, may maganda ka sanang pupuntahan, mag-Bible study ka, may sakit na ibibigay kasi Tagalog at English, alam na alam niya. Pero kung 90% ng prayer natin ay tongues, nababalutan niya ng kapangyarihan ni Lord. Iingatan niya yan at gagawin niya yan sa buhay mo. Amen po. We must stand in that righteousness.